mo narinig kung sino yung paboritong sports sportscast. Ikaw daw. Ako? Oo. Because you're the legend. Paano mga pinsan mo yung kalaban niya? Baka mag-alak yun Ay, balikan natin yung Ito. Pero, bago doon sa mga magaganda, sana may i-correct din. Yung kasi, Senador Chino, yung kay Haddadi. Kasi di ba parang ang dami-dami daw ibinato na mga hindi magandang puna. Parang nababawasan pa yung pagiging sports natin doon. Actually, ang malungkot dito, Senador, nung panahon niya at saka nung panahon ko, ayan, pagdikita na natin, ha? Hindi naman uso itong social networking. Ito ang mutation, ito ang isang animal o creation, okay? Na mali ang gamit natin. Okay? Ang social networking, kaya ibinigay yan, biyaya yan, na dapat gagamitin natin in a positive way. Dito sa atin, ginagamit ito para wakwakin ng bawat isa. Pati ba naman yung, si Haddadi, ano pong ginawa ni Haddadi? Ipinakita niya sa atin, height is might. Yes. At pinakita niya sa atin yung pagiging class. Alam niyo ba si Haddadi, nung nanalo tayo, pumapalakpak pa yan sa mga Pilipino. Nung kinuha natin yung second place position natin, yung trophy at saka yung medal natin, si Haddadi pumapalakpak. Sinabihan niya yung Iranian team, yung Iranian cheering section doon sa gallery. Napumalakpak sa mga Pilipino. Sa mga Pinoy. Anong ibinalik natin sa kanya? Binubo natin. Tinatawag natin kapre, tinatawag natin mabaho. Bakit ganon? Hindi ito yung Pilipino eh. Yun ang sinasabi ko, Senador, dito. Kung merong isang lesson, habang nag-i-enjoy tayo, yung sa mga triumphs ng ating mga kupunan, kailangan wag natin kakalimutan na ang mga Pilipino, kaya tayo proud sa atin dahil tinuruan tayo ng mga bata tayo ng tamang pag-aasal. Ang kalungkutan nito, itong social networking nito, ginagamit natin para bumaba ang pagtingin ng buong mundo sa pag-uugali ng ilan sa atin. Yun ang, palagay ko yun ang message of this morning and maybe something that we learned and that we should try to correct pagkatapos ng ating FIBA experience, Senador. Ang ganda-ganda na eh, di ba? Well said. Kasi even the Iranian crowd, no? Could you imagine? Ang dami nila sa lahat ng kalaban natin. Palagay ko yung Iran ng yung crowd nila talagang solid sila eh, no? Bilib ako. Wala naman sinasabi ring masama, ano? Pero that's why basketball is a sport. And sport means you must know how to win. Sabi nga, ano? Know the value of winning, the ecstasy, but at the same time, you have to realize the failure. May kasama yon, di ba? The ecstasy of victory and the agony of defeat. Yan. Tignan yan. Babalikan natin, Senador. Tama-tama. Pagbabalik tanaw. Ito yung masarap, no? Parang ito yung carousel ng Kapit Balita. Doon sa mga hindi nakaabot yung ano yung carousel, nung araw kasi bago mauso ang mall, may carousel, yung umiikot-ikot na maraming ilaw. Ito yung version namin sa Kapit Balita ng carousel. Yan yung 1954 team. Wow. Na nagpunta ng Brazil. Pinanganak ka na ba niya, Senador? Baby pa lang. Super. Ito, 1960, first staging ng ABC dito sa Pilipinas. Kurt Bachman, Loreto Carbonell, at saka si Kaloy Saga. Kinikerry si Coach Rius. Okay. Si Rius. Sambeda. Okay. Itong susunod na picture na to, si Kaloy Saga ang ating tinatawag na flag bearer. Ito ang Rizal Memorial Coliseum. Grabe. Diyan naging legend si Freddy, Fastbake Freddy. Ganyan yan. Yan ang kanyang, hindi nyo na inabot yan eh. Ngayon pinabayaan na naging squatters area na itong ano. Oh, really? Parang tinitira ng mga squatter itong Rizal Memorial. Kaya tawagan nyo yung Philippine Sports Commission, ayusin nila dahil yan ang living testimony ng rich heritage ng basketball. Ito, tingnan nyo kung paano, yung stamp na yon was from 1934. Ganyan katagal na ang pagmamahal natin sa basketball. And of course, this picture. 16 centavos. 16 Yung halaga ng stamp. Oo nga. May nabibili pala 16 centavos ng araw. Noon yun, noong mga panahon ng mga ninuno natin. Ito yung pinakiusap ko na gawin ng kaibigan ko. Wow naman. Na si Benjo Laigo. Pakibigil nga dyan. 100. Sayang. 100 years. Paki-out nyo, tapos pakibalik mo doon sa 100 years na longer. Kasi mahalaga yun eh. Okay. Pinakiusapan ko kasi yung kaibigan natin na si Benjo Laigo na gumawa siya ng parang simbolo. Dahil talagang 100 taon eh. Oo nga, 1913 kasi. Hindi ngayon, hindi kahapon, tayo natuto na in love sa basketball. Pamula nung ipinakilala ng mga Amerikano sa atin ng sport ng basketball, nagkaroon na tayo ng love affair. Ito kasi, sinasabi niyo kanina, no? Individual, team sports, but yet display of individual talent. It is also a social gathering. Sige, galaw-galaw niyo pa ng konti para, sige, okay na ko dyan.
Okay na yan. Galaw-galaw. Kasi nakikita ko si Kaloy-Loy Saga at hanggang ngayon naninindigan balahibo ko. Oo nga, kinikilabutan ako nung pinakita mo kanina Tingnan- eh. tingnan mo Oo. yung picture na yan talaga para sa akin will define Philippine basketball. Yan ang taon, bahagi ng ating 100 years ng celebration ng Philippine basketball, yun ang taon kung saan naghari ang mga Pilipino. Sabihin mo third place, pero yung bronze medal na yun sa Rio de Janeiro, Senador, felt like it was also a gold medal. No, parang, for all intents and purposes, it was a golden bronze. Okay, Senator. Like what happened there, Susan, ano? Sinasabi ni Chino, no? The bronze felt like the gold already. This is the way we should feel also in this particular event dito sa laro natin ito, di ba? Because even if we took the silver, to me, it was worth the gold. Dahil talaga namang, ano yan, masalimuot yung pinagdaanan natin, napakahirap, ano? We had injuries, no? Especially kay Doughtit, because Doughtit was our main man. He would deliver. He was the best shot blocker. Sa liga, siya yung pinakamataas, ano? Best scorer natin. Pagkatapos, best rebounder. Biro mo mawala lahat yon, yet we still won. And like Pingris was playing injured. Yes, oo nga. Oo. Wala na, isa lang pa anon. Severely sprained left ankle nung Pero laban still. natin sa Korea, pero dinuhos pa rin niya. Alam mo talagang iba yung lumalaro ka para sa bayan. At ang kaya para sa akin, no, parting shot dito, pinaka nakakatuwa, Senador Teddy, ikaw bahagi ka, isa sa mga tunay hinangaan kahit na picture na lang ang nakikita ko ng, ng glorious pass ng kung gaano ako kagaling. Nung lumalaban kayo dati, puso talaga siya. It was what fueled our players. At merong pride sa pagsusuot ng kulay ng Pilipinas. Yes. Nawala yan for a while eh. Ini-equate nila sa pera, yung paglalaro sa national team. Pero itong batch na ito, ibinalik nila Oo, tama. yung paglalaro dahil gusto mong ipakita sa bayan what you can do. Noon pa pala naman talaga may yung puso ando doon na. No? Senator, meron kayong parting words sa ating mga manonood, lalong-lalo na doon sa mga mahilig sa basketball. Well, amen to the legend. Ayun, legend. Keep on playing. Lahat na sasabihin ko, nainisip ko, naiunahan ako eh. Oo, sabi Ang ko galing sa inyo, talaga eh, galing, di ba? galing, May Pero, ESPN ako. pero alam mo, Susan, ano, our love for basketball is endless. No, nasasaktan tayo pagka hindi tayo nakakapag-uwi ng parangal, ng medalya. Pero with this, no, I think it is a well-deserved victory for us. No question about it. Diba? Dahil yung expectations were low, the results were high. Mas maganda pa yun eh, di ba? Kesa yung ang taas-taas. Pero ito, tinan mo, sabi nga, run silent, run deep tayo eh, di ba? Nakakuha tayo ng medalya and ako naniniwala na malaking tulong siguro yung dasal. No, really. Because a lot of people really prayed na kahit na papano, makakuha naman tayo ng medalya. Dahil mahirapan na tayo uli makakuha ng ganitong medalya. Dahil iba na sa yung susunod na world o yung Asia, mahirapan na, Susan. Dahil yung mga kalaban natin, watch out for Korea. Dahil yung dalawang malaki nila, Susan, will become better by next year. That's why we have to really gather our resources. Yung mga new talents, kailangan pumalik din. Okay, maraming salamat po sa ating legend, Ayan, Mr. sa legend, Tino Trinidad at kay Senator Freddy Webb sa pakikipagkape at balitan niyo sa amin ngayong umaga.